Ang pangulo ng kumpanyang Ling, si Lin Xiangyi, na-aksidente sa sasakyan kalahating buwan ang nakalipas, ayon sa payag ng Ling Group. Hindi ako magpapakasal. Ang may kasunod sa kasal ni Lin Xiangyi ay si Gun Yunyao. Bakit ako magpapakasal? Ikaw ang anak ng salarinong pumatay sa sarili mong ina. Sabihin mo bakit? Hindi totoo yan. Walang mali sa gamot na ibinigay ko kay Mama. Nagsisinungaling ka pa. Ikaw mismo ang nagpainom ng gamot. Ikaw na parang daga sa kalsada. Kung hindi dahil kay Yunyao na nakiusap, akala mo ba makakabalik ka pa ng Xinjiang? Kung ayaw mo magpakasal, sige, lumayas ka hanggat maaari! Pa, anak yun rin naman ako. May nobyo ako. Si Xiaoze. Hindi niya ako papayag na ikasal. Matagal ka na hindi dalaga. Guyanze, may mukha ka pang lumapit kay Xiaoze? Wala ka na bang hiya? May problema sa iniinom kong alak. Ikaw ang nagbigay sa akin ng alak ng gabi ngayon? Tama na! Walang hiya ka! Pumunta ka sa hotel para makipagkita sa lalaki? Gusto mo pang siraan ang kapatid mo? Napakalupit mo! Ikulong siya! Mas gugustuhin ka pa mamatay kaysa magpakasal! Kailangan mo pa rin! Paano ko nagkaroon ng walang utang na loob na anak? Nakakahiya ka! Hindi ako maaaring magpakasal kay Lin Xiangyi. Hahanapin ko si Xiaoze. Xiaoze, hindi mo naman talaga tutulungan si Guyanze, di ba? Tutulungan siya? Ang babaeng marumi na yon, kahit tignan ko siya, nakakahiya. Yunsi, saan ka pupunta? Xiaoze, marumi na ako. Maghiwalay na lang tayo. Yunsi, mahal kita. Hindi mahalaga sa akin kung ako ba yung nauna o hindi. Totoo ba yan? Siyempre totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may manira sa iyo o manghusga. Hanggang kamatayan, hindi malalaman ni Guyanze na ako nang lagay ng gamot sa mama niya, kaya siya namatay. Ginawa ko lang yon para tulungan ka, pero ang babaeng tulad niya, karapat-dapat lang paglaruan at gamitin. Pag namatay na si Lin Xiangyi, gagamitin ko siya para agawin ng ari-arian ng pamilya Leng, gaya ng linlangin namin ng mama niya na gamitin ng peking reseta. Ma! Yunsi. Xiaoze, sabi nila, ako rin pumatay kay Mama. At pinipilit akong ibigay ang peking reseta. Pero hindi ko talaga pinatay si Mama. Pero ngayon, galit na galit si Chairman Gu. Pumunta ka muna sa probinsya para magtago. Yung reseta, ibigay mo na lang sa akin. Hindi ko hahayaan na maagaw yan ng iba. Sige. Ibibigay ko sa'yo ang reseta. Wala na talaga kung ibang mapagkakatiwalaan. Buti na lang nandyan ka. Ling Xiaoze, pinagkatiwalaan pa naman kita. Yun pala, ang habol mula ay ang reseta. Nakipagsabwatan ka pa kay Gu Yunyao para patayin si Mama. Wala nang reseta. At ang taong akala ko na mahal ako ay isang sinungaling. Hindi ko nahahayang apihin niyo pa ako. Ibabalik ang lahat na dapat sa akin. Pa, nakapag-desisyon na ako. Magpapakasal na ako. Sige, ganyan dapat. Parating na ang pamilya Ling para sunduin ka. Maganda ka ng mabuti.
Pagkatapos mong ikasal, mamuhay ka ng maayos sa tahimik. Kung manggugulo ka sa pamilya ko, hindi kita palalampasin. Ate, biyaya sa'yo ang mapangasawa isang tagaling family. Kaya paglingkuran mo siyang mabuti, yung asawa mo isang kumatos na lalaki. Yunse, huwag kang matakot. Ililigtas kita mula sa kanya. Kapag namatay na siya, papakasalan kita. Simula ngayon, ako na si Mrs. Lang. Ipaghihiganti ko si Mama at papatawan ko ng parusang 2 traidor na yun. Sayang lang, yung lalaking makapangyarihan sa Sensheng, hindi na magtatagal ang buhay. Gusto ko lang gamitin ang pagiging Mrs. Lang para makaganti sa 2 traidor. At ang pag-aalaga sa'yo ay bilang kapalit lang din. Ling Xiangye, gising ka na? Dali! May nagbanta sa buhay ni Third Master. Anong ginagawa mo kay Third Master? Anong ginagawa mo kay Third Master? Ako? Wala akong ginawa. Kanina lang. Tumigil ka! Huwag mo siyang istorbohin. Dr. Shen, ikaw nang bahala kay Third Master. Parang kanina lang ay nagkamalay siya. Assistant Lu, masyadong maingay ang babaeng ito! Lumabas ka! Kung may mangyari kay Third Master, hindi ka papatawarin ng pamilya Ling! Umalis ka na. Gumaling na siya kanina. Malinaw yun. Bakit bigla na lang siya nabingit ng kamatayan? Yun si, Bakit kayo nandito? may malubhang sakit si Uncle. Siyempre, nagdala ako ng gamot. Ate, pinatay mo ang sarili mong ina. Ngayon naman, pati asawa mo mamamatay na. Malas ka talaga. San ka man pumunta, may dala kang kamalasan. Yun yaw. Yun si, hindi mo kailangan masyadong sisihin ang sarili mo. Talagang malala ang sakit ng third uncle ko noon pa. Pero kung may mangyari sa kanya, sa pagitan nating dalawa, Matuto kang respeto. sa kanyang master, buti na lang dumating kayo. Nadala niyo ba ang gamot? Dr. Chen, kumusta na po ba ang lagay ng third master? Napakadelikado ng kalagayan niya. Naghihintay lang kami ng gamot ninyo. Dr. Chen, pakiusap lang po. Gawin niyong lahat para mailigtas siya. Huwag niyong gamitin yan. Kapag ginamit mo yan, mamamatay siya. Isa kang babaeng walang alam. At may lakas loob ka pang kwestiyonin ang medisina ko? Dr. Shen, marami pong alam yung babae na yan. 2 taon na nakalipas, pinatay pa niya sarili niyang ina gamit ang gamot niya. Ikaw palang peking manggagamot sa pamilyang Gu. Ito ay isang espesyal na gamot na ako mismo ang gumawa. Sa buong Xinsheng, ako lang ang kaya magligtas kay Third Master. Kung pipigilan mo pa ako, maganda ka na ng salibingan niya. You see, huwag na tayo makipagtalo. Ang mahalaga ay mailigtas si Third Uncle. Bitawan mo ako! Wag! Anong ginagawa mo? Iyan ang nag-iisang espesyal na gamot. Gusto mo bang mamatay si Third Master? Nagkamalay na siya. Ang gamot na yan, pwede siyang mamamatay sa utak niyan. Kalokohan yan! Kaninang sinuri ko siya, hindi pa siya nagigising! Hindi totoo yan. Huwag ka na magpaliwanag! Ikaw ang pumatay sa Third Master! Sumama ka sa akin sa presinto! Ayoko! Bitawan mo ako! Kaya ko rin siyang gamutin. Isa rin akong doktor. Totoo, isa akong doktor. Tama na! Hindi ka pa rin tumitigil! Assistant Lu, bakit ka ba sobrang galit? Ang galing niya sa medisina ay minana niya pa sa pamilya nila. Kung gusto niyang gamutin, hayaan mo siya. Jose, anong ginagawa mo? Sa ganyang master, anong ibig mong sabihin? Ang babae na yan ay gustong patayin si Third Master! Assistant Lu, mula nang makoma si Third Uncle, lahat ng tungkol sa kumpanya at bahay, ako nang namamahala. May karapatan ka bang questionin ang mga desisyon ko? Hayaan mo siyang gamutin. Yun si, nakuha ko ng pagkakataon para sa'yo. Huwag mo akong biguin. Ate, sigurado ka ba?
Kapag hindi mo napagaling si Third Master, okay lang kung ikaw mabulok sa kulungan. Pero huwag mong idamay ang pamilya Go. Ngayong ikinasal na ako rito, hindi na ako kabilang sa pamilya Go. Bigyan niyo lang ako ng isang gabi, bukas ng alas 7 ng umaga. Kung hindi ko siya magamot, bahala na kayong parusahan ako. Bakit mo pa siya pinayagang gamutin? Yun Yao. Alam mo namang wala siyang kakayahan. Nabasag na niya nga ang gamot. Pero ngayong araw na to, kailangan may isang sisihin at yun ay ang buhay ni Lin Changye, di ba? Oo nga naman. Siya pa nagpresenta. Pag namatay si Ling Xiangye, siya nang magiging mamamatay tao. Wala nang makakaligtas sa kanya pagkatapos niyan. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ililigtas talaga kita. Pero kailangan mo rin ng lakas ng loob para mabuhay. Ayaw mo rin namang maaga ni Shozi ang lahat ng iyo, di ba? Ayaw ko rin maging balo sa gabi ng kasal ko. Kaya kailangan mong magising. Shozi, bakit hindi pa lumalabas si Goyanze? Baka hindi niya maligtas si Lin Changye. Takot na takot siya, kaya ayaw lumabas. Hindi mo ba kilala yung inutil na babaeng yun? Walang silbi. Iyak ng iyak. Ang babaeng kagaya niya ay puro perwisyo lang. Ngayon ayos na. Kakasal pa lang, balo na agad. At pati buhay niya isasakripisyo. Hindi na rin maaga. Papasok muna ako para tingnan. Bakit ka papasok? Gusto mo ba sasamahan kita? Yun Yao. Tungkol ito kay Lin Changye. Mas mabuti pang ako na lang ang tumingin. Hintayin mo na lang akong bumalik. Anong ginagawa mo dito? Yun si. Malapit na ang oras. Mukhang hindi na maliligtas si Third Uncle. Kung aaminin mo na lang ng kusa, makikiusap ako para sa'yo na hindi ka papatayin ng pamilya Ling. Ling Xiaoze, gusto mo lang gamitin ang kamay ko para patayin si Ling Xiaoye, di ba? Yun si. Paano ko naman magagawa yan sa'yo? Isipin mo. Sa buong Xinjiang, wala nang mas nagmamahal pa sa'yo kundi ako. Kahit hindi ka nadalisay, wala akong pake. Paano kita sasaktan yun si? Ling Xiaoze, tigilan mo ng pagpapanggap mo. Narinig kong usapan niyo ni Go Yunyao. Lahat ay narinig ko. Sinasabi mong mahal mo ako? Huwag mong dungisan sa lahat ng pag-ibig. Kaya pala, narinig mo lahat. Sabi ko na nga ba, parang iba ka na ngayon. Sige, kung narinig mo rin lang, hindi ba mas dapat kang sumunod? Mamamatay na siya. Wala nang makakaprotekta sa'yo kung na lang ang meron ka. Guyong si bastos ka! Pinatulan kita dahil may tsura ka pa. Huwag kang magpakasanto. Wala kang kwenta. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Hindi papatay si Ling Xiangye. Lumayas ka! Ano bang pinagkaiba niyan? Maaga o huli, pareho lang. Isipin mo Guyon si. Ginawa ko ito para sa'yo. Kapag namatay ka, ang kumpanya nang iniwan ng mama mo, aagawin lang ni Guyon Yao. At baka pati ang libingan ng ina mo, ipapalipat pa niya. Hayop ka! Ginagawa ko ito para iligtas ang buhay mo. Ginagawa ko ito para iligtas ang buhay mo. Gumawa tayo ng anak. At sasabihin nating anak niya. Sa ganung paraan, legal na nating mamanahin ang Ling Group, ha? Akala mo ba mga tangang mga tagaling? Sa ganyang maruming paraan, wala kang makukuha. Sa tingin mo ba, paano siya naging coma patient?
Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Yung nakaraang aksidente at ang pagkakoma niya ngayon. Hindi mo ba naiisip? Hindi kaya sinasadya? Tumigil ka. Maganda ka pa naman. Pwede ka pa maging kabit ko. Gusto mo? Ganito na lang bang matatapos ang lahat? Hindi pa ako nakakagante. Ling Xiangye, kumising ka! Kumising ka! Tumulong ka. Alalayan mo ako. Gising ka na? Sino ka? Ang apelyido ko ay Go. Akong bagong sawa mo. Gustong gusto na ni Madam na magkaapo. Naitakdaan na po ang engagement ni Miss Gu mula sa Yunrong Pharmaceuticals. Bawiin mo. May sakit pa po ang matandang misis. Hindi ba masama yun? Master! Mga tao ng pamilya Gu. Wala pa akong balak magpakasal. Pero iniligtas mo ako. Ano man ang gusto mo? Sabihin mo lang. Wala akong hinihingi. Gusto ko lang maging misis mo. Gusto mong maging misis ko? Ano ba talagang intensyon mo? Narinig ko lahat ng sinabi niya. Ano bang relasyon ninyo? Ako? Master! Ano bang nangyayari? Patay na ba si Ling Xiangye? Maganda. Sa wakas patay na siya. Si Xiaoze. Siya na ang magmamana ng pamilya Ling. Master! Anong nangyayari, Assistant Lu? Tigil! Ano ba? Miss Gu Yunyao, pakiusap. Maghintay ka muna sa labas. Master, sa wakas, nagising ka na. Gu Yunsi, paano ka pa nangas na pumunta dito? Ano ba? Hindi ba siyang nagligtas sa akin? Master, hindi po kayo alam. Si Gu Yunsi ay panghalili lamang. Si Miss Gu Yunyao sa labas ang talagang pinili ng matandang misis. Panghalili lamang? Ang lakas ng loob ng pamilyang Gu na yan. At ikaw na panghalili. May kinalaman ka pa kay Ling Xiaoze. Pinipilit lang din ako. Pwede ko pong ipaliwanag. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Ito ay iniwan sa akin ng mama ko. Sobrang hirap ko bago ito naayos. Noong August 16, 2 taon nang nakalipas. Nasa Guangfeng Hotel ka ba nun? Hindi ako pumunta doon. Bakit niya tinatanong ngayon? Natatanda na ba niya tungkol sa gabi ngayon? Sana nga. Talagang hindi ka pumunta doon? Master, nasaktan si Second Young Master. Kailangan ba niyang dalhin sa ospital? Habang ako'y nasa coma, kumusta naman ang pag-uugali ni Ling Xiaoze? Palagi siyang masigasig at masipag. Sabi ng mga executive ng kumpanya, nagbago na siya. At sabi nila na mas lalo siyang naging katulad mo. Matagal niya nang tinitiis. Ngayon gusto niya nang bumangon. Ang ibig sabihin mo ay... Yung aksidente sa sasakyan, marahil ay gawa yun ni Ling Xiaoze. Pero sa tingin ko, wala siyang tapang para gawin yun. Tignan mo kung sino ang kinakalaban niya. Huwag mo munang ipaalam sa iba na nagising na ako. Opo, Master. Anong gagawin natin sa pamilya Gu? Dito na lang ako. Matutulungan kitang gumaling at matutulungan kitang itagong katotohanan. Ang gusto ko lang ay maging Mrs. Ling. Wala na akong ibang hinihiling. Seryoso? Wala ka ng ibang gusto? Ako, gusto ko lang manatili sa pamilya Ling. Pag gumaling ka na, maghiwalay tayo agad. Ayusin muna natin ang problema sa labas. Titignan ko kung paano ka kikilos. Kakapasok ko lang dito bilang asawa. Huwag mo nang banggitin pang mga tao sa labas. Sa bahay na ito, wala naman talaga may pakialam sa akin. Kapag isinuot mo na ang singsing na ito, asawa na kita. At sa bahay na ito, ikaw na ang may huling salita.
Ang pamilya Gu ay mga sinungaling. Hindi natin dapat tanggapin ang kasalang ito na gano'n na lang. Makinig ka na lang sa kanya. Kung kaya mong pasanin ang pagiging Mrs. Ling, nasa sayo na yan. Yung gabing yun, ikaw ang nandun. Bakit hindi mo pa ito inaamin? Naligtas mo ako ng 2 beses. Maaari kitang bigyan ng higit pa. Hindi lang pagiging Mrs. Ling ang gusto ko. Jose, gumising ka. Anong nangyayari sa'yo? Sinong sumuntok sa akin? Ako yun. Assistant Lou, nangaskan saktan si Jose? Alam mo ba kung sino ka? Alam mo ba kung sino si Jose? Assistant Lou, maniwala ka. Pwede kitang tanggalin ngayon din. Si Assistant Lou ay personal na tagapayo ng master. Hindi mo basta-basta siya matatanggal. Isa kang manyak. Hinahawakan mo ko na hindi tama. Alam mong problema kung sinasaktan ka niya. Hindi pwede. Isa kang sirang babae. Paano mo aakalay na tatanggapin ka ni Jose? Mga maruruming bagay tulad mo. Kahit idikit mo sa akin, ayoko talaga. Sinaktan mo ako? Ako ang Mrs. Ling. Anong mali sa pagsita ko sa'yo? Mrs. Ling, halos balo ka na pero nagpapanggap ka pa rin dito. Sasabihin ko sa'yo, pagpatay na siya, ito ay... Kaya si baliw ka na ba? Sangas ka saktan si Jose na ganito? Lalabanan kita! Ang lakas ng loob mo! Anong inaakala niyo sa lugar na ito? Assistant Lou, buhay pa siya. Kasalukuyan kang tumutulong sa mga dayuhan? Ito ay tahanan ni Master Ling. Kapag ang ginang ay napangasawa dito, siya na ang may-ari ng bahay na ito. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Guyon si, bakit hindi ko alam na nabilis mong nahikayat silang lahat? Pupuntahan ko muna si Uncle Ling para kumustahin siya. Teka, baka hindi ka na makakapunta. Bakit? Takot ka na, di ba? Assistant Lou, ilang taon mo nang kasama si Uncle Ling. Paano ka naging bulag at nadamay kay Guyon si? Pero wag magmadali. Kapag patay na si Uncle Ling, kasama ka rin mawawasak. Sino nagsabi sa'yo na mamamatay na si Mr. Ling? Anong ibig mong sabihin? Matatag ng kalagay ni Mr. Ling. Dr. Shen, ipaliwanag mo naman yung gamot niya kagabi. Magaling na. Paano siya gumaling? Ako? Walang problema ang gamot na yung kagabi. Kung hindi mo ako ginambala sa paggamot, matagal ko nang naibalik sa paggising si Mr. Ling. Kasalanan mo yon. Ikaw pumigil sa paggagamot ko! Huh? Sinasabi mo na akong naging dahilan ng pagkakaantala? Sigurado ka ba na tamang paggamit ng gamot? Hindi ba ito magdudulot ng brain death? Hindi. Ako mismo ang gumawa ng espesyal na gamot na yon. Walang problema. Swerte ko nga, may natitira pa ako rito. Kung ganun, subukan mo na lang sa sarili mo. Ay. Hindi. Hindi. Kahit maliit na dosis nito, mapapatay ka. Ginoong Xiao, tulungan mo ako. Shen, naglakas loob ka sakta ng uncle ko! Gusto mo bang mapatay pati ang pamilya mo? Isama mo silang lahat sa libingan. Ginoong Shen, tulungan mo ako. Koyense! Kahit nasaktan na yung Dr. Shen si Mr. Ling, pwede mo namang i-report sa pulis. Ikaw mismo ang tumurok sa kanya, i-report kita. Tatawa ko ng pulis. Ikaw mismo ang tumurok sa kanya, tatawa ko ng pulis. Sandali lang. Huwag mo siyang pigilan. Dito pa lang, ipapakilala ko na sa pulis na hindi lang may sadyang pagpapatay kay Mr. Ling. Pati na ang pagpipilit ng isang tao para ikasal. Mamamatay tao ka. Anong pinagmamalaki mo? Sino bang pinatay ko? Siya ba? Huwag po. Ayoko mamatay. Wala na ang gamot. Binigyan na siya ng glucose injection. Kung hindi siya nagkasala, bakit siya natakot hanggang mawala ng malay? Wala na ang gamot.
kaya wala na ring ebidensya. Mrs. Ling, anong gagawin natin sa kanila? Sa tingin ko, tatanggalin ng kanyang lisensya sa pagiging doktor at paalisin natin siya sa syudad ng Sin. Ano sa palagay mo, Mrs. Ling? Sige, ikaw nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Ipapangako ko na magbabayad siya. Mrs. Ling, hindi na kita gagalawin para magpahinga na kayo ni Third Uncle. Ayoko mamatay! Ayoko mamatay! Babalik ako ngayong hapon sa Yunrong Pharmaceuticals. Ihanda mo ang mga bagay. Opo. Kumpanya namin yan ni Papa. Anong karapatan mo para bumalik? Kumpanya namin yan ni Papa. Anong karapatan mo para bumalik? Kumpanya ninyo? Itinatag ng mama ko ang pharmacy na ito. Ako ang head ng research and development. Yung posisyon na iniwan ng mama ko para sa akin. Balak mo manghawakan ito habang buhay? Xiaoze, ako... May problema ka ba? Ito yung opinion ng kumpanya. Anong opinion ang meron ako? Ayos lang kung wala. Matutulog na ako. Umalis na kayo. Yun yaw. Tara na. Sinaktan ni Dr. Shen si Master Ling. Bakit ganun mo na lang ipinasa kay Lin Zhao ang kaso? Parang magkasangkot pa sila. Nawala na ang gamot. Wala na tayong ebidensya. Malina na ay ni Master Lin na magpasimula ng ingay. At saka, kung si Dr. Shen ay mapunta kay Leng Xiaozi, mas lalo siyang mahihirapan. Isipin mo na lang ito ay para bigyan ng katarungan si Mr. Ling. Alam naman na hindi nila kayang ayusin ang bagay, pero naghahanap pa ng dahilan. Ayusin mo ng maayos si Dr. Chen. Ganyan lang. Ang babaeng ito, si Gu Yunzi, gusto niya pang bumalik sa kumpanya para nangangarap lang. Xiaoze, bakit hindi mo siya pinigilan na bumalik? Gusto mo ba talaga siya? Paano naman? Kinakasama nga kita kasi maganda ka. Bakit pa ako iibig sa isang probinsyana? Anong gagawin natin? Papayagan ba talaga natin siyang bumalik sa kumpanya? Darating si Ginoong Pei sa Sinshek sa susunod na buwan. 2 taon ka na nagtatrabaho pero wala pa rin nalabas na Ninsing Pill. Iniisip ko lang, baka pwedeng subukan ni Gu Yunzi ang research department. Hindi rin naman masama yun. Anong ibig mong sabihin? Akala mo hindi ako kasing galing niya? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang na ayaw kitang masyadong mapagod. At saka si Gu Yunzi ay medyo bobo. Kapag nakagawa siya, ikaw naman ang mapapadali ang trabaho, di ba? Sigurado kung kaya kong gawin ito. Naniniwala ako sa'yo. Pero sino man ang magagawa? Kailangan talaga nating mapabilis na makagawa ng Ningxin Pill. Ito ang gamot na makakapagligtas kay Ginoong Pei kapag sinuportahan tayo ng Pei family sa Beijing. Kahit gumising si Lin Change, magagawa ko pa rin makuha ang Ling Group ng maayos. May ayusin lang ako. Sasagutin ko muna to. Ay, teka! Gu Yunzi, ikaw ang babae ka. Naaakit na si Xiaozi para ipagtanggol ka. Hindi kita papayagang bumalik sa kumpanya at hindi kita papayagang makikipagkumpetensya sa akin para kay Xiaozi. Naiayos na? Salamat sa pagkumbinsi mo kay Assistant Lu para sa akin. Salamat sa kanya. Ginagawa lang niya mga tungkulin niya. Salamat sa papapagawa mo sa kanya para sa akin. Yung sinabi ko lang kanina, naisip mo na ba ng mabuti? Ano? Yung tungkol sa ating pagtutulungan. Aray, masakit ang ulo ko. Mamasahin kita. Marunong ka? Komportable ka ba? Yung sinabi ko kanina. Ano ba talagang dahilan mo kung bakit ka pumasok sa kasalan na ito? Ako? Pwede mo namang hindi sabihin, pero hindi ako nakikipagtulungan sa mga taong palihim. 2 taon na nakalipas. Si Guyan niya ang mismong pumatay sa mama ko. Gusto ko siyang ipaghigante, kaya kailangan kong magkakaroon ng pagkakakilanlan dito sa New City. Si Guyun Yao, yung kapatid mong babae? Pero hindi siya lehitimong anak. Dinala siya pabalik sa pamilyang Go. Palaging mabait ang aking ina sa kanya, pero... Dahan-dahan lang. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tungkol ito sa pamilyang Go, ako nang bala sa sarili ko. Pag gumaling ka na, agaran tayo magpapawalang bisa ng kasal. Ayos ang pamamaraan mo. Kanino mo ito natutunan? Natuto akong mag-isa. Hindi siya naniniwala sa akin. Bahala na. Ang importante, manatili lang ako sa pamilya Ling. Pipilitin ko siyang kumbinsihin.
Siya talaga yung babae sa gabing yon. Bakit hindi niya inaamin at agad niya pang itinanggi ang kaugnayan niya? Baka ayaw niya talaga sa akin. Ang Yunrong Pharmacy ay tinatag ng aking ina. Kailangan kong mabawi ito. Kundi hahanapin ko pang ebidensya na si Guyon Yao ang nagpalit ng gamot at sinira ang ebidensya laban sa ina ko. Yunsi, itong opisina ni Yun Yao. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ako para magtrabaho. Ito ang permanenteng posisyon na iniwan ng mama ko sa akin. Hindi mga naghaya ng mga taong walang kwentang maging tagapangalaga nito. Anong tagapangalaga? Ang posisyong ito ay binigay ng papa ko sa akin. Desisyon ito ng kumpanya. Ngayon na bumalik ka, ay parang pinagdudahan mo ang desisyon ni papa at ng kumpanya. Pinatay mo ang mama mo. Sinira mo ang reputasyon ng Yunrong Pharmacy. At bumagsak ito ng gusto. Kung hindi dahil sa akin at kay Yun Yao na nagsumikap, matagal nang bumagsak ang kumpanya. Ngayon gusto mo na lang bumalik? Nangangarap ka ba? Bigyan kita ng babala. Hindi kita papayagan na muli sirain ang kumpanya. Ikaw ang dumi na nagwasak nito. Hindi mo ba maintindihan? Ano bang ibig sabihin ng permanenteng posisyon? Kailangan ko bang tawagan ng legal ng departamento para ipaliwanag ito sa'yo? Goyenze, anong akala mo? Na mapangasawa mo ng pamilya Ling? Ganyan ka ng kalagas ng lubong salita? Kanina ka ba nagmamayabang? Malapit nang mamatay si Lin Chanye. At nandyan ka pa rin nagpapanggap? Bibigyan kita ng babala, Guyensi. Hindi na kita papayagan sirain muli ang reputasyon ng kumpanya! Ako ba ang sumira ng reputasyon? Ikaw ba ang mas mabuti? Lahat ng meron ko ngayon ay kinita ng mama ko. At pinagtataksilan mo pa siya sa pagkikipagrelasyon mo sa ibang babae. Tumahimik ka! Hindi mo ako pwedeng turuan! Pa, huwag ka nang magalit. Goyenze, kung ganyan ang pagsasalita mo sa papa mo, nababaliw ka na. Kita mo? Hindi ako aalis hanggat hindi ko mabawa ang posisyon ko. Naghanap ka ba ng gulo? Naghanap ka ba ng gulo? Hindi na kita palalampasin pang bubugin ako. Nandito tayo sa kumpanya. Dapat ay usapin trabaho ang pag-uusapan natin. Kung hindi ka makapag-desisyon, maaaring ibang shareholders ang mag-desisyon. Ikaw! Sige, kung gusto mong bumalik, ayos lang. Magtrabaho ka na lang bilang manager ng HR department. Papa, kung siya ay maging HR manager, magiging magkapantay na kami. Hindi ko gusto yun. Magkapatid kayo kaya magpakabait ka. Bigyan mo siya ng kahit kaunting konsiderasyon. Hindi ko kailangan ng konsiderasyon niya, maliban sa Research and Development Department. Ang sama mo talaga! Hindi mo ba alam ang tama para sa'yo? Isa siyang kilalang pharmacologist sa Shenzhen. Ang Yunrong Pharmacy ay umaasa sa pangalan niya. Isa ka lang mamamatay tao. At gusto mo pang pumasok sa Research and Development? Gusto mo bang patayin ang Yunrong Pharmacy? Kuyenze, laging sinasabi mong matapat ka sa pamilya. Kung alam ng kaluluwa ng mama mo sa langit kung gaano siya kagalit. Ikaw ang unang papatayin niya. Kung buhay siya ngayon, ikaw ang unahing ayusin. Ikaw, gusto mo ba kong sampalin? Ito ang desisyon ng mama ko nung buhay pa siya. Wala kayong karapatang kontrahin ito. Ayop ka! Gagamitin mo pa ang mama mo para apihin ako? Sige, kung gusto mong pumasok, pwede, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Pa, Goyonsi, ang Research and Development Project ay puso ng Yunrong Pharmaceuticals. Hindi basta-basta pwedeng pasukin ng kahit sino. Kailangan may matibay kang dahilan. May utang kami sa Yuan Sing Group na 5 milyong piso. Bayaran mo ang utang na yon. bayaran ng utang? Ano? Hindi mo nga kayang ayusin ito at gusto mo pang bumalik sa kumpanya? Sige, gagawin ko ito. Kasabay ngayon ang Research and Development Department ay nagde-develop ng bagong gamot. Kailangan nila ng 5 milyong piso na utang. Kung hindi mo mababawi, huwag mo nang pag-usapan ang pagbabalik mo sa kumpanya. Sige. Ay, pa, bakit mo siya pinapayagang bumalik? Pagkatapos mamatay ni Rong Jing, yung mga matatandang matigas ang ulo sa kumpanya ay laging kumukontra sa akin. Hindi ako susuko. Pero paano kung sila ang bumalik kay Goyonsi? Pero kung makunig ko yan siyang utang, paano na lang? Ang Research and Development Department ay akin. Hindi ko ito ipapasa sa iba. Huwag kang mag-alala. Si Mr. Su ng Yuan Sing Group ay kilalang masungit. Hindi siya nagpapakita ng respeto kahit sa akin. Matindi ang galit niya kay Guyansi, isang walang kwentang doktor, kaya hindi niya ibibigay ang pera sa kanya. Kung ganun, aalis siya. Siyempre, aalis siya. Paano ko namang hahayaang pumasok sa dito para makipagkompetensya sa'yo? Ikaw ang aking prinsesa, ang tanging mahal kong anak. Pa, alam ko na ikaw ang pinakamabait. Tigil. Sanye, bakit nandito ka? Bahay ko to. Kung wala ako dito, saan pa ba? Bakit late ka na nakabalik? May mga personal akong inaayos. Nakalimutan kong oras ng therapy. Gagawin ko agad ang acupuncture mo. Bilis, tanggalin mo ng damit mo. Nung nawalan ako ng malay, madali namang tanggalin ang damit ko, di ba? Paano mo nalaman? May CCTV sa kwarto ko. Bakit pa kasi may nilalagay na CCTV sa kwarto mo? Ikaw na magubad.
Masakit ang ulo ko. Hindi ko kaya. Anong kinalaman ng pananakit ng ulo sa pagpapalit ng damit? Wala nang oras. Huwag mo nang ipagpaliban ng therapy. Nasaktan ka ba? Sinong gumawa nito? Kalimutan mo na. Guyunsi. Ikaw na ngayon si Mrs. Ling. May wedding ring ka na ng Ling family sa kamay mo. Hindi ka dapat hayaang apihin ng iba sa labas. Natakot ka siguro na baka magdulot ako ng gulo sa pamilya, Ling. Wala akong ganong intensyon. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Marunong akong magpakilala ng hangganan. Hindi ako magdudulot ng gulo para sa Ling family. Isipin mo pa ng mabuti. Sa isip mo ba ay puro kooperasyon lang? Ano pa ba? Kung ayaw mo pa rin magtiwala, pwede tayong pumirma ng kontrata. Pagkatapos kitang pagalingin, maghiwalay tayo. Tigilan mo na. Mag-acupuncture na tayo. May gagawin pa ako mamaya. Ayaw mo talaga makipagtulungan sa akin? Hindi mo pa inaamin yung nangyari 2 taon na nakalipas. Kasal pa lang, iniisip mo ng paghihiwalay. Hindi mo ba ako pinapahalagahan kahit konti? Ganun ba ako kagulo? Hello, ako si Guyunzi mula sa Yunong Pharmacy. Pasensya na, Miss Gu. Sinabi ni Manager Su na hindi siya makikipagkita sa kahit sino mula sa Yunong Pharmacy. Paalisin si Miss Gu. Sandali lang. May... Hindi sinasagot ang telepono at hindi nagpapakita. Hindi ba si Manager Su ay matagal ng kaibigan ng ina ko? Bakit pa siya ganyan? Master Ling, sa loob ng 2 araw, inutusan niyo akong imbestigahan si Goyun. Ang galawan ng ginang, sa mga araw na ito, palagi siyang pumupunta sa Yuan Sing Group pero palagi siyang pinapalayas. Yuan Sing Group? Yung maliit na kumpanya na dati nating pinipilit na makipagtulungan sa Ling Company. Opo, Master Ling. Bakit siya pumupunta doon? Parang nanghihingi siya ng bayad. Ayusin mo nga ito para sa akin. Ngayong araw ay pwede na kaming pumirma ng kontrata sa Yuan Sing Group. Kailangan personal na pumunta si Manager Su. Master Ling, anong balak ninyo? Tutulungan niyo si Guyunsi? Patawarin niyo ako sa sasabihin ko pero pinadala siya ng pamilya ko bilang panhalili sa kasal. Maliban sa pagkapahiya sa inyo, tiyak na may ibang motibo sila. Tulungan siya? Ako ay normal lang na inaayos ang negosyo ng kumpanya. Pero malinaw naman na ayaw niya ng kooperasyon. Ngayon, kailangan si Manager Su pa ang personal na pumunta. Ito ay... Aayusin ko po ito agad. Master Ling, matalino kayo palagi. Paano naman maaaring hindi ito pumasa? Hindi ko pwedeng hahayaan na maloko kayo ng babaeng ito. Guyunsi, ngayon ang huling araw mo. Kung hindi mo maibabalik ang pera, wag na wag mo kong sisisihin na wala akong puso. Ang Yunrong Pharmacy wala nang kinalaman sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ikaw na magkasalanang anak na babae. Paano mo ako mapagsabihan ng ganyan? Paano ako nagkaroon ng ganitong ama ng walang awa? Pero, mula nang pinapadala mo akong panghalili sa kasal, wala na akong ama. Miss Gu, Bakit? ang gusto ko nang sabihin ay, si Master Ling ay wala talagang balak na magpakasal. Sa buong syudad, maraming mga anak mayaman at sosyal na bumibilib sa kanya pero hindi man lang niya pinapansin. Mas lalo nang hindi niya papansinin ang mga tulad mo. Huwag mo nang palalimin ang pag-iisip mo. Tapusin mo lang ang iyong tungkulin ng maayos. Pagalingan mo na ang sakit ni Master Ling. Sila yung siyang ngibang nagpadala para takutin ako. 1 beses lang naman na antala. Paano pa nasabi hindi ko nagampanan? Napakabilis matuto ni Mrs. Ling. Sumandok ka na lang ba? Bakit?